start, gusto ko lang po muna mag-thank you sa JC How for giving me a chance para makapag-share po ng aking testimony. So this is the day that the Lord has made. Amen po. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Cristel Tuida. Pero dahil ako po ay 10 years married na, nugit na po ako ngayon. 4 po kami magkakapatid at pangatlo po ako. Ako po ay dating Catholic, kaya bata pa lang masasabi kong alam kong meron ng Diyos. Mahilig ko na din po talagang kausapin ng Panginoon. Pero masasabi kong wala pang deep relationship sa Kanya. First time ko pong maka-attend sa Christian Church, elementary pa po ata ako no? Sinama po ako ng pinsan ko na si Ate Ging sa CCF Alabang. Pagpasok ko pa lang, iba na yung agad yung pakiramdam ko. Parang nagagalang ang puso ko na hindi ko po ma-explain. Kaya sabi ko, babalik ako ulit doon. Kaso lang po, dahil strict ang tatay namin, hindi na po ulit ako nakasama sa pinsan ko. Ayaw po kasi ng tatay namin na umaalis kami ng bahay. Ang tatay ko po ay former policeman. Kaya siya po ang disciplinarian sa kanila ni Mama. Sobrang strict po talaga ni Papa at grabe magdisiplina. Naalala ko, naging suki din po kami ng matinding palo ng sinturon at kurot. Kaya naman lumaki po kaming disiplinado, magalang sa nakakatanda, marunong makisama, at sa tingin ko po, isa din po yan sa naging dahilan kung bakit naging strong ang personality ko. Habang lumalaki po kami magkakapatid, naging ilag po kami sa tatay ko. May takot at hindi ganun ka-close sa kanya. Pero nung nagkaroon na po kami ng sarili-sariling pamilya, naging okay din naman po, compare nung araw. Ang nanay ko naman po ay isang negosyante. Meron po kami butika nung araw, kaya naman busy po talaga siya. Kaya ang nag-alaga po sa amin ay ang lola ko. Ang buhay po namin nung araw ay puro ups and downs na din po. Masasabi ko pong we have parents, pero nakulangan po siguro ako sa oras nila para sa amin. Sabi nga, walang tamang formula sa pagiging magulang. Pero dahil nanay na din po ako, I know now that parenting is very hard. Lalo na kung hindi ka po manghingi ng gabay sa Panginoon. May times po na may gusto kong itanong kila Mama, lalo na sa mga bagay na hindi ko pa alam, at need ko ng advice na dapat sa parents ko manggagaling. Kaso dahil nakikita mo, hindi po talaga sila maaasahan pagdating sa mga ganyang bagay. Sumubok naman po akong mag-open, pero talagang hindi po talaga. Kaya po lumaki po kami hindi naging open sa magulang namin. At natuto na lang sa buhay through experiences. Nung time po na madalas ko nang nakikitang mag-away ang parents ko, at uuwi ang tatay ko ng lasing at magwawala. Sa sobrang gulo nga po ng magulang namin ng araw, pinagdasal ko pa nga ata na mabuti pang maghiwalay na lang sila. Dumating po sa point na mas gusto ko pang magstay at matulog na lang sa butika namin. Dahil pag uuwi kami sa bahay, feeling ko I'm not safe. Para akong nasa cage at no peace po talaga. Growing up in a toxic family is not easy. Kaya lumaki din po akong may trauma. For me, hindi ko po talaga na-enjoy yung pagkabata ko. Kaya naman nung ako po ay nag-high school, diyan na po ako nag-start mag-rebelde. At the young age, namulat na po ako sa mga nakamundong gawain. Naging palamura, nagyosi, naglalasing, at ang feeling ko that time, ang saya-saya gawin ng mga ganyang bagay. Naging comforter ko po ang mundo, hindi ang Panginoon. At the age of 14, nagkaroon ako ng boyfriend. But praise God, dahil siya na rin po palang binigay ng Panginoon para maging asawa ko. I know, alam ni Lord that time na I need help. At alam kong binigay ni Lord si Renz para maging protector and comforter ko. When I'm with Renz, I feel safe. Kaya po siguro kahit mali pa ang makipagrelasyon, kahit bata pa, ay pinasok ko pa din. I also don't like dramas po, pero kasama na po talaga sa buhay yan. Pinipilit maging positive lang, pero pag inabot na naman ang stress, iniiyak ko po talaga kay Renz at sa mga kaibigan ko. O kaya naman pag nasa school po ako, basta nag-e-enjoy ako kahit mali, gagawin ko. At alam po ito ng mga nakakakilala sa akin. Nakikita nilang I'm okay at masayahin, pero deep inside, I'm not okay.
Siguro doon, totoo din po na pag wala kang nakukuhang atensyon sa parents mo, at malungkot ka sa loob ng bahay mo, sa labas mo hahanapin yung happiness. Hindi naman po lahat ganyan mag-isip, pero sad to say, isa po talaga ako sa mga kabataan ng araw na nadadala ng emotions. Naging makitid mag-isip at ungrateful sa buhay. Nag-start na din na napabayaan ko ng pag-aaral ko, bumagsak ang grades, at napabarkada na din po ako. Pag nasa school ako, hindi po talaga ako makapag-focus sa pag-aaral. Dahil ang baon ko palagi sa utak ko noon ay katoxican sa bahay namin. Kaya dinadaan ko na lang sa kalokohan. Hindi ko alam, unti-unti ko na palang sinisira ang kinabukasan ko. Hindi ko pala talaga pinag-iisipan ang mga actions ko nung araw. In short, I'm a selfish at wala po akong pakialam sa paligid ko. Ang palagi ko lang din po nasa isip niyan, gusto ko ng freedom at makawala sa bahay namin na puro problema. Ngayon, masasabi ko kung walang talagang kwentang katwiran. I was blinded by the truth sa kung anong makakabuti sa akin. Dahil mahina pa at walang alam sa katuruan ng Panginoon, kaya naman mabilis akong bumigay sa distractions and temptations. Ang tagal kong naisip na sarili ko na lang din po pala ang niloloko ko. Pag ako naman po ay nasa bahay, kami magkakapatid at ang pinsan namin na si Pusoy, kami po ang nagdadamayan. Minsan pa nga po mga tindera at kasambahay namin, close din po kasi kami sa kanila. Hanggang ngayon kami magkakapatid pa din po ang nagkakaintindihan sa mga struggles namin sa buhay. Fast forward po, nung ako po ay nag-college na, ako po ay napatrouble way back 2017. 17 years old ako that time, sad to say ako po ay na-expelled sa school. Hindi ko na po natapos yung first sem niyan. And then ako naman po ay in-enroll ulit ng magulang ko sa ibang school. At dahil lesson learned na din po sa nangyari sa akin sa dati kong school, bumawi na po ako at nag-focus na sa pag-aaral. Tulad ng iba, pangarap ko din po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Patapos na po sana ng second sem noon, so coming second year college na po ako, bigla na lang po ako sinundo nila mama. Gawa ng meron na daw po pala akong subpoena. Yes po, naging wanted ako. Ang lola na. At merong nag-file ng case sa akin ng child abuse. Diyan na po nag-start ang kalbaryo sa buhay ko. It's true po na sa isang pagkakamali, pwede pong masira ang buhay mo. Ika nga, what you sow is what you reap. Ang naging mali ko po ay pumatol ako. Akala ko tapos na, pero hindi po pala tumigil yung kakaaway ko. Kahit ako ay na-expelled na sa school. Ang gusto po nila ay makulong pa ako. Yung nangyari po yun, minor po ako. Kaya kahit kami nagtaka bakit child abuse ang kinaso sa akin. Sobrang hiyang-hiya po talaga ako sa kaso na yan at na-trauma din po. That time po, aayusin naman sana ni mama yung kaso ko. Kaso gawa ng financial problem, kaya hindi na po natuloy. Alam kong marami na din iniisip si mama at meron pa siyang mas ibang priority. Kaya hindi na din nabigyan ng pansin. Hanggang sa hindi po talaga naayos at naging dahilan na po para mag-stop ako sa pag-aaral. Dumating sa point na pinapatago na lang po kanila mama. Dumating po sa point na pinapatago na lang po ako nila mama. No? Kaya ang dami na namang questions and negative thoughts sa utak ko. Sabi ko, kriminal ba ako? Nakapatay ba ako? Ang sama-sama ko bang tao? Wala pong nagpapaliwanag sa akin. Nakita ko na wala na po talagang pag-asang maayos. Siguro mahigit 1 year din po ako nagpatago-tago. Dahilan na ako ay na-depressed na. At meron na naman pong mga negative thoughts. Andiyan yung sisihin ko yung magulang ko, bakit hindi man lang akong tinulungan na ayos yung kaso ko. Bakit hindi ako ang pin-priority? Wala nang kwentang buhay ko. Paano pa ako makakapag-birth in the future? Habang buhay na lang ba akong magtatago? Diyan na po pumasok sa isip ko na tapusin na lang ang buhay ko. Pero nanaig pa din po ang takot ko sa Diyos.
Doon ko na po naisipang maglayas na lang para makaiwas na din sa masamang balak para sa sarili ko. At baka sakaling mapansin na din ako nila mama para ayusin ang kaso ko. Pero hindi pa din po talaga naayos yung problema. Yan na po yung time na nag-start na po kaming magsama ni Renz. Ginamit po talaga ni Renz. Praise God at alam ko pong si Renz po talagang ginamit ni Lord para maligtas ako sa masamang bala ko sa sarili ko. Thank you sa pagsalo sa akin, dear. Hanggang sabihin na naindigan mo ko. Dahil wala po sa plano at baka bata pa din kami, ako po ay 19 at si Renz po ay 20. Nag-start po talaga kami sa kasalanan dahil kami po ay nag-live-in pa ng 4 na taon bago kinasal. May mga consequences po talaga. Ang daming times na umiiyak ako kay Lord. Dahil naging magulo din po ang pagsasama namin at naging hindi po naging madali. But all glory to God again na survive po namin. At natutunang mag-grow together with the help of the Lord. Gusto ko din po magpasalamat sa in-laws ko kasi tinanggap nila ako kahit di pa po ako marunong magsaing that time. Forever grateful and blessed for both of you, Mama Lai and Papa Lin. Till now, nakasupport pa din sa amin ni Renz. Diyan na din po ako nag-start na makapag-church sa Christian. Dahil Christian din po ang in-laws ko. Nasa Las Piñas pa po kami nga. Wala pa man tunay na relasyon sa Panginoon. Ang tunay... But in my heart, madalas ko na po talaga kausapin si Lord. Kaya po siguro, never din ako pinabayaan ng Panginoon. Sabi po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Marami din pong ginawang miracle si Lord sa buhay naming mag-asawa. Isa po sa ginawa ni Lord sa buhay namin is yung binigyan pa po kami ni Lord ng isang chance para makasama pa po namin ang aming anak namin na si Aiki. Nagkaroon po kasi siya ng serious condition dahilan na maranasan niya agad ang major operation. At the age of 9 years old, at sinabi pa sa amin ng doktor na mag-ready po anytime. Dahil pwedeng hindi maging successful ang operation. Kahit mahirap, sinurrender ko na po si Aiki sa Panginoon at that time. Dahil bukas na din naman ang isip ko na temporary lang naman tayong lahat dito sa mundo. At hiram lang ang buhay natin. Kaya kung bawiin naman ni Lord si Aiki, tatanggapin namin. Still, pinag-pray pa din namin na ma-survive ni Aiki yung operation. And after ko po mag-pray, habang inooperahan po si Aiki, binigyan po ako ng peace ni Lord na as in walang pag-aalala. And praise Jesus again for Aiki's second life po. He is now 14 years old. Alam ko may purpose po why Aiki is still here. Amen. Yun ay makapag-serve din sa Lord. I am blessed na kasama ko na po siya ngayon mag-serve at isa na po siya sa guitarist ng Yaga Worship Team. Amen. Yan po talaga ang purpose natin lahat, to serve God. 1 Pedro 2 verse 16. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama. Ang inyong kalayaan, sa halip mamuhay kayong bilang mga alipin ng Diyos. Second miracle po na ginawa ni Lord sa buhay ng mag-asawa, hindi man po kami nakatapos ng pag-aaral, binigyan pa kami ng sarili naming bahay dito sa Cavite. Pinag-pray din po talaga naming mag-asawa, and God answered our prayer again. Truly, God is our Jehovah Jireh, our great provider. At malapit pa po sa bahay ng ate ko, sabi ko nga po, close po kami magkakapatid. Kaya sobrang saya po ng puso ko na malapit kami sa ate ko. Alam niyo po, totoo, na basta makakabuti sa pamilya, ibibigay po talaga ni Lord yan. Lagi lang din po talaga akong naniniwala sa mga promises ni Lord. Alam ko sa puso ko na I have faith na siya po talaga ang source ng lahat ng needs po natin. Sabi nga po sa Mark 11 verse 24, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. Amen. Yes, dineclare ko na po agad na bibigyan kami ni Lord ng sarili naming bahay, with faith and no doubt. Alam ko din po kung gaano ka-hard work ang asawa ko. Kahit mag-isa lang siyang naghahanap buhay, he deserves na mayroon siyang matatawag na sarili naming bahay. Sabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yung andito na po kami sa Cavite, wala po kaming church na nahahanap.
dahil katatapos lang din po ng pandemic. Then, i-invite po kami ng ate ko sa inaatinan niyang church. Doon na po namin nalaman ng J.H. Imus. At sabi nga ng ate ko na small church at nasa bahay pa lang. Nung first time ko po maka-attend, nag-enjoy po talaga ako agad. Kasi grabe din po ang pag-welcome sa amin ng Manalo and Redobla family. At kahit first meet up pa lang po, na-feel na po namin agad na pamilya na po ang turing nila sa amin. Bukod sa free lunch at masarap na luto ni Tita Ellen, namilis ko na tita, na-feel ko naman ang tatay figure kay Tatay Pastor, na sweet and may care sa mga anak. Hindi lang po sa mga anak niya, pati na din po sa member ng church. Amen. Manalo and Redobla family are genuine people. Same vibes, kaya po siguro nakasundo ko din sila agad. Thank you Lord sa buhay ni Tatay Pastor at ng pamilya niya. Dahil po sa kanila, mas lalo pa po kitang nakikilala. At gusto ko lang din pong i-share na noong November 22, 2022, ay totoong tinanggap na po namin mag-asawa si Jesus sa aming puso. Amen. At buhay. Ayan po ang aming spiritual birthday. Hindi ko na po kasi natatandaan yung unang tumanggap kami, kaya nag-decide din po kami ni Res na magpabaptize ulit. At masasabi kong ilang taon din pala kaming panay church lang, pero walang pagbabago. Sabi po sa mga taga-Roman 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. May mga nagtatanong nga po kung bakit daw ako lumipat sa ibang religion. Sure po ako si Lord din po talagang nagdala sa akin dito. Dahil alam ko pong malaking tulong ang Christianity para mas mag-grow ako spiritually, mas mapalapit at mas makilala ko pa po si Jesus. At totoo po ang sinabi ni Pastor Peter Tanchi, na there's no salvation without transformation. Amen. Hindi po talaga natin kayang baguhin ang sarili natin na walang tulong ni Jesus. Amen. Siya lang po talaga ang susi para magbago tayo, wala nang iba. We need to walk by faith po, not by sight. Amen. Yung ate ko naman po dahil kasali na sa music team, in-invite nga din niya ako na sumali, pero tinanggihan ko ulit. Ilang beses na din po talaga ako ini-invite na kumanta sa church, at gawa ng walang tiwala sa sarili, ayoko din maging center of attraction, and may fear din po talaga. Wrong mindset po pala. Alam ko matagal na akong tinatawag ni Lord para kantahan siya. God sees our heart. Alam niya na gusto ko din talaga siya kantahan. Kaya hindi din talaga ako tinigilan ni Lord, at isang araw na pa-oo na lang ako. And yes, it's an honor. It's an honor po na mabigyan ng chance na makapag-serve sa ating Panginoon. Ang sarap po pala sa pakiramdam na nakakantahan ko na siya ngayon. Ang dami na din po palang nagbago sa buhay ko nang dahil po sa tulong ng Panginoon, decades na din po na hindi ako nagyoyosi at hindi na din po yumayakap sa bawl at langgana gawa ng sobrang lasing. Yung dating sinisisi ko sa ibang tao yung mga wrong actions ko, pinaintindi sa akin ni Lord na mali po yun. Ang tinuro niya sa akin is always be careful and wise sa bawat actions na gagawin ko dahil meron kang aanihin dyan, good or bad. Amen. Yes. Yung dating puro problema lang ang nakikita ko at sa mundong ito ako tumatakbo para maging comforter ko. No peace and no contentment. Ngayon meron ng peace. Kahit may problema pa, kayang-kayang dalhin. Dahil now I know God is bigger than my problems. Amen. At never po talaga tayong iniwan ng Panginoon. Kaya sa Kanya na ako tumatakbo ngayon, hindi na sa mundong ito. Yung dating iniisip ko kung papaano ang future ko and career ko, now clear na ang purpose ko na binigay sa akin ni Lord. Is to become a wife, a mom, and one of His servant. Hindi po perfect, but the Lord has blessed me and entrusted me to take care of my family and to guide my 3 precious kids para makilala din si Lord. At maging isa sa kanyang mga taga-silbi na walang kahit anong work ang makakapantay. Amen. At totoo pong pag na kay Kristo ka na, you will experience the word contentment. Amen. At maging grateful kung anong meron ka. Binigyan pa ako ng hardworking, loving, and caring husband na bukod po kay Lord is my safe place and my home dito sa mundo. Amen. Thank you, Father God, for the gift of family.
Grabe lang po talaga si Lord. Totoo po talaga lahat ng promises niya ay tutuparin niya. Sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo. At hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Aayusin niya po talagang magulo mong buhay at bibigyan ng pag-asa. I-restore niya po talaga lahat, basta sumunod lang po tayo sa kalooban niya. For me, isa po sa pinakamahirap na tinuturo sa atin ni Lord is maging mapagpasensya sa lahat ng bagay. Lalo na kung meron kang inaantay na sana sagutin ni Lord yung isa sa mga prayers mo. Tapos hindi ka pa sure kung yung pinagpipray mo ba is will din ba ni Lord. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na 110% God is truly faithful. And His plan is much better than our plan. Hindi ko na din po talaga inaasahan na maayos pa. Sa sobrang tagal ko din pong pinagdasal talaga. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na after 17 years of waiting, from October 2007, tinapos na po ni Lord noong August 2024. At napatunayan na hindi po ako guilty from child abuse. Ako po ay clear na sa kinaso sa akin. Amazing God. All glory to Him. After decades, nabunutan na po ako ng tinik sa dibdib. I'm now free from my past mistakes. Hallelujah! I am redeemed and God restored me. 2 Corinthians 5 verse 17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Alam ko marami din po dyan ang dumadaan sa matinding pagsubok. Different stories, but God always remind us na we need to trust Him 100%. Dahil never po talagang nang iwan ng Panginoon. Tayo lang po ang matitigas ang ulo at lumalayo sa Kanya. Through our sins. Let's accept the fact without God, we are weak, we are nothing. Kung tingin niyo po na may kulang sa inyo at sobrang gulo ng buhay niyo, hanapin niyo po si Jesus. Dahil sure akong siya po ang kulang. Sabi po sa Jeremiah 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ng buong ako'y matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Read the Bible po. Ituturo at igagay po talaga tayo ni Jesus kung ano ba ang dapat nating gawin sa araw-araw. Depende na lang po sa atin kung susundin natin o hindi. Gamitin ko na din po itong opportunity na ito para magpasalamat din po sa parents ko. Thank you Mama and Papa sa sacrifices mo nung araw. Alam kong hindi din po naging madali. And sorry din po sa mga disappointments na nagawa ko nung araw. I declare soon, you will see the goodness and the truth about God. Thank you Lord for your grace, for the cleansing and forgiveness. I am no longer lost, but now I am found. Amen. And safe in your loving presence. Amen. Alam ko marami ka pang surprises na gagawin sa buhay ko. At alam ko din kung hanggat nabubuhay ako, hindi din mauubos ang mga trials. At marami ka pa pong ituturo sa akin. Pero alam ko pong mapagtatagumpayan ko lahat yan. Dahil hanggang sa huli, hindi mo ako iiwan. As long as I live, I will praise and worship and serve you, my Lord Jesus Christ. God bless everyone. I won't be afraid, I know my God. He holds the wide world inside His hands. Cause I know that it's all inside His plans. I won't be afraid of any shadow, cause I know that His light will lead me on. I won't fall apart whenever sorrow comes, cause I know that I'm
With everything I have, I will bring Him all my praise. In the good and the bad, I will worship in the waiting. When I cannot see the end, He's never let me down, and I'll never change, so I'll praise Him anyway. I will walk in peace, He goes before me, and I will never cower at what comes. I won't let my mind fall to anxiety. I am not afraid, I know my God. No, I am not afraid, I know my God. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise. In the good and the bad, I will worship in the waiting. When I cannot see the end, He's never let me down, His God will never change, so I praise Him anyway. If you're not eating, I don't want it, I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I believe that it's all in your hands. So if I'm waiting, God, you're moving. If you're not in it, I don't want it, I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I believe that